Bago ang lahat, umamin muna tayo, fan ako ng Narcos Mexico. Oh, unang motivation ko, kagwapuhan, Diego Luna, Alfonso Dosal, Manuel Masalva, at si Michael Peña, adorable. Hindi man uber gwapo sa cartel standards pero may main character energy. Pero habang tumatagal, nakalimutan ko na kung sino ang gwapo. Nahook na ako sa storytelling, sa system, sa structure, sa power dynamics. So ito, hindi ako nagbebenta ng droga, hindi ako cartel boss. Pero kung may Narcos Mexico, may Narcos Quezon. Personal narrative, satire, Quezon sa lente ko. Hindi ito documentary, hindi ito academic research. Kung mas maayos sa inyo, good for you. Every place has a system. Some places move products, some places move money. In Quezon, we move ayuda with choreography. Hindi kartel ang tawag committee. May hierarchy, may listahan, may gatekeeper, at may outsider. Sa Narcos, may dramatic plaza meeting. Dito, barangay hall na may monoblock chairs na may sariling generational trauma. Electric fan na umiikot pero hindi sure kung may hangin pa. May level sila. El Presidente, the gatekeeper, the loyalists. At ako, the outsider. Bakit outsider? May wifi daw ako, ganay on. Kapag may ayuda, may tanong. Nasa listahan ka ba? Kapag wala, next time. Sa Quezon, ang next time ay promise na walang petsa. Hindi sila gumagamit ng takot. Listahan lang sapat na. Pero hindi lang ayuda ang commodity. May isa pang negosyo. Popularity. Sa Narcos, power is territory. Dito, power is tarpaulin. Hindi trabaho ang ino-offer. Hindi factory. Hindi long-term employment. Ang ino-offer, pwesto sa merkado. Pero babayaran mo. Ganay on. They call it opportunity. I call it rental with campaign music. Magbubukas ng event, may ribbon cutting, may selfie, may speech. Pero after ng ribbon, ikaw pa rin ang maghahanap ng kita sa kanila. Hindi trabaho ang binibigay, exposure, pwesto. At pangakong may support. Support na may registration fee. At alam mo ang pinakamaganda, hindi ka empleyado. Partner ka? Sa gastos? Yes, ipagtatrabaho mo pa rin sila. Making you look like the boss of your own business. Pero bottom line, sila ang boss mo kasi sa kanila ka magbabayad ng pwesto. Lubog ka na naman ng utang sa Bombay, di ka pa nakakabawi. Santissima. Every cartel needs transport. In Quezon, tricycle. 2 kanto, 100 piso. Repeat after me. 2 kanto, 100 piso. Santissima. They call it special trip. Ako tawag ko economic mystery. Walang sukle, walang resibo, may explanation lang. Ganayon talaga. At lahat tumatanggap. Parang weather, hindi na siya injustice. Cultural practice na. In some places, power is money. In Quezon, power is screenshots, high resolution, no filter, permanent. Currency, scene, react, forward, screenshot. Isang screenshot, isang narrative, isang GC. Mas mabilis pa sa internet ang chismis. May dragon ka man sa likod ng kurtina, mas mauuna nilang mapansin ang pabango mo. Pero teka lang, before tayo maging full Netflix villain narrator, may realization. Hindi ako cartel queen, hindi ako drug lord. Isa lang akong matandang dalagang kinikilig noon sa mga cartel boss sa TV. Oo, pwede pa rin kiligin, walang age limit ang gigil. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi pala ako na-hook dahil gwapo sila. Na-hook ako dahil sa system, sa power plays, sa strategy, sa utak. At doon ako napaisip, kung may cartel structure sa Mexico, bakit hindi ko pag-aralan ang structure ng sarili kong probinsya? Hindi ako nag-ooperate ng plaza, pero sa Quezon, may ayuda cartel, may tricycle syndicate, may screenshot economy. At ako, hindi DEA, hindi rival cartel, observer lang, with Wi-Fi.